Yeah, good evening, good morning, good afternoon sa ating lahat. Today is August 15, 2025, 8:16 Manila time, 8:16 also, 8:16 in the evening Manila time, and 8:16 also in Canada, here in Toronto. Yeah, bago tayo magsimula, ay pakinggan muna natin ang ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalangin ni Nicodemion, isang pakikiugnayan sa sarili nilikha ng huling henok. Sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas sa aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-ibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin, gayunpaman walang ibang lakas, palagi ang sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin. At inilalahat ko at ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan. At dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at kapayapaan mula sa aking sarili. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan, para sa aking mga kaisipan at damdamin, ang aking kalooban, gayon din sa aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin at hayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan, kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at ang aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin sa pag-unawa at katwiran. Sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito at naiiwasan pang gumawang muli, kaya't walang ano pa mang mga pagkakamali ang makahahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, maling paraan ng pag-iisip at mga panganib mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na material at mga makamundong bagay. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ay may hawak ng aking sariling katalinuhan at pangangatwiran, at sa pamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan, sa lahat ng oras ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan, sa aking karunungan, pati na rin ang aking kapantasan, pag-ibig at pagkakasundo na aking pinangahawakan. Namumuhay ako sa pag-ibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo-sundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan. Ako nawa. Mangyari nawa. Hey, maraming salamat. Okay, now I'm gonna do the third version of the Nicodemian prayer in German, on which the Our Father or Lord's Prayer was based, otherwise known as Emmanuel's Prayer or the Mein Geist. Mein Geist, der du bist in Allmacht, dein Name sei geheiligt, dein Reich inkarniere sich in mir, deine Kraft entfalte sich in mir, auf Erden und in den Himmeln. Mein tägliches Brot gib mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit. Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlose mich vom Irrtum. Denn dein ist das Reich in mir und die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. Ich lebe in Liebe, ich lebe in Frieden,
Ich lebe in Wahrheit. Ich lebe in Harmonie. Ich lebe unbeschwert. Ich lebe in Gesundheit. Ich lebe in Freude. Those are the 7 affirmations in German. Okay. Okay, Richie, you got the floor, dear. Let's Okay, now our topic is about the way to live. We're now on the stanza 346. Just help me through this. If I cannot see your hands raising, just give me a reminder, or some of you just remind me if there's I need to pause so we can discuss what is the question. Okay. So now 346. If a human being falls into sorrow, then he or she can certainly let this become the greatest pain. But then he or she must bring an end to both pain and sorrow, because he or she cannot live thereby, and the existence demands progress, freedom, and joy of life. If pain and sorrow are not overcome, then unfreedom, stagnation, resignation, and destruction of life rise. These are the shades of life. Sorrow is a process of painful detachment of the physical connection to our loved one. It is what makes us human being. It is a time of momentary pause to hold the deep connection of what we have to our significant others and to our surrounding loved ones. It is a gift of nature for us to have a state of sorrow in a normal sense, so that we can uh, held deeply the feelings, the values that we have for our significant others and our surrounding loved ones that held dear to us. It is time that we reflect, we recall the good things and also the bad times that we had with them, that makes us a person and make us grow, that we are connected with them and we value those things. However, the bad part is if we remain in that environment of sorrow, the life also demands us to move forward, because once the significant others or your surrounding loved ones passes away, they cannot be brought back. And the same thing, if the loved ones has the possibility to see you, he or she will not be happy to see you mourning your entire life and you will not do anything to move forward. It will also pains them if it is just saying the scenario like that. So it demands that the time of sorrow and grieving is entitled and given for us, because it's time for us to help those feelings that makes us grow and make a better person. But if we stay too long in that situation, uh, life will leave you behind. So it will cost you unfreedom, stagnation, resignation, destruction. You will not be able to move forward. You have a job. If you are working, you have a job to feed you. You have the life of the man that needs nourishment to your body, and so forth. So if you have still others that are dependent on you financially, emotionally, physically, you have to face them, because you should not give an excuse that because although you are in sorrow, you will not look after them. There's a time for everything, like time for grieving and sorrow. So it is allotted for you to be there, but if the time is already lapsed, you have to really move on. It is also for your own good and for the good of others that are connected to you, especially your children, if you have children, if you have parents, like that. So, si if Ate no Helen more question, I'll nag-raise move hand. forward. Si Ate Helen Ah, nag-raise Ate Helen. hand. Sige po, Tita Helen. Ayan, merong tinuturo sa espiritismo, no, na tatlong kahinaan ng tao na dapat nating i-overcome. At yun ay nagmumula doon sa ating affirmation na wala tayo. So yung tatlong yun ay lungkot, galit, at takot. No?
So kung lilimihan natin, ang pinagbubuhatan nito ay yung kawalan ng laya, no? Kawalan ng laya, yung freedom at yung peace, wala tayong peace, meron tayong mga kinatatakutan, kaya tayo nalulungkot ay meron talagang pinagbubuhatan kasi meron akong kakilala na yung pinsan ko, nung meron siyang karanasang nung bata pa siya. Tapos umasenso na yung buhay niya, pero kitang-kita mo, nababadha mo sa mukha niya na andun pa rin yung lungkot niya, yung mata niya, yung parang hindi kumpleto yung saya niya. Kaya yung pinakaugat, yun ang dapat i-overcome natin. Free from what? Kailangan mapalaya natin ang ating mga sarili sa kung ano yung kung ano yung ah, bumabalot sa atin, kung ano yung nagkukulong sa atin sa lungkot, yun. Sa aking karanasan, hindi ako marunong malungkot. Ewan ko, ito nai-share ko na sa inyo, namatay ang nanay ko, namatay yung asawa ko, pero hindi ko maramdaman yung lungkot. Pero at the same time, hindi ko rin nami-meet yung saya. Kasi sabi nung mga anak ko, ang hirap ko daw pasayahin. Pero deep inside, masaya naman ako. Kaya lang, hindi ko siya ma-express totally na yung, oo, masayahin nga yung mukha ko, masayahin yung mga pananalita ko. Pero yung totoong saya, ay, ewan ko, parang malalim din. Basta siguro neutral lang ako. Hindi malungkot, hindi rin masaya. Yun lang, thank you. Gaya nga ng nabanggit po, si Tita Zor. Tita Zor, yan, grace ka po ng hands. Idadagdag ko lang dun sa parehas ng message ninyo ni Ate Helen tungkol dyan sa sorrow na yan. Ang sakit ng kanang kamay or kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So, yung pinapaliwanag mo kanina na kung namatayan tayo, kinakailangan in a certain time, kinakailangan kahit pa paano, kalimutan at move on, di ba? Ang ano kasi doon, ah, kapag ka pinapakita mo yung kalumbayan, nakakadawit ka ng buong, kaya yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, yung mga parents mo, yung mga sister mo, in that sense, nadadawit din sila na Yeah. nakakapag ano ka, influence, halina ng kalungkutan na dapat is supposed to be kung magpapakita ka ng move on, parang ganon, is pati sila, hindi ka nakakadawit. Ganon. Yun lang yung dagdag kong parang ano dito sa sorrow na to, sa topic. Yep, Na ako po kailangan din, Tita. alam mo at talagang gawin mo yung tulad ng pinaliwanag mo, Richie, para wag makadawit ka ng ibang kapwa mo. Yep, magandang example dyan na kunyari meron kayong part sa family na ano siya, yung joyful na joker, na siya yung mega pom sa for example, nagsasalo-salo kayong family, gano'n na alam yung siya yung nagbibigay ng buhay sa kwento, yung mga ganyan. Tapos biglang nag-sorrow siya. Tapos parang nag 360 degrees na iba yung ugali, na tahimik na lang kasi nagluluksa, gano'n. So parang ikaw din gano'n, affected ka, parang mamimiss mo yun na pagiging jolly niya, na nagjo-joke siya kasi nadadala niya yung group, siya yung maingay, gano'n, gano'n. So parang pag biglang nag-mourn siya, naaapektuhan ka din na parang, okay na ba siya kasi first time ko lang nakita na gano'n siya, yung ano niya, yung mood niya, parang it's unlikely of him or her. So may concern ka din at may effect din sa'yo. So in one way, pag nag-move on din siya, naka-overcome din niya, parang may hatak din sa'yo na, ay, salamat, at least, naka-ano din siya, natanggumpayan din niya yung pagluluksa morning. Yun lang, yun lang. Si Kuya Ang dagdag. JS, nag-raise ng hand.
Ay, Kuya, Salamat. Salamat. Ang pangkaraniwang pinagmumulan ng lungkot. Can you hear me? Yeah, yes, Kuya. yeah, malinaw. Malinaw, Aha. malakas. Ang pangkaraniwang pinanggagalingan ng lungkot ay yung ating nararamdaman dahil tayo ay nawala. Miski material, miski pera, miski singsing, miski yung napamili mo sa palengke, na dekbat, may lungkot na mararamdaman kasi nawalan tayo. Ngayon, dun sa mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay na tumakbilang buhay na, hindi malayo na yan din ang pakiramdam ng isang namatayan. Namatayan siya, nawalan siya ng isang mahal sa buhay. Ngayon, paano natin yan i-relate sa kung ano ang available from building materials? Kung ang alam mo ba, kung natutuhan mo ba na ang nawawala ay ang katawan lamang, ang kanyang personalidad, ang kanyang nakaraan, dahil sabay-sabay na mabubulok kapag siya ay nasa libing. At hindi natin kakaligtaan na merong isang parte ng ating pagiging creation ay binahagian tayo ng creational energy. Ibahagi ng kabuuan na hindi kailanman mawawala. Magbabago ang tsura, magbabago ang kalagayan, pero hindi mawawala. Kaya ang tawag immortal . Kung mauunawaan ito, hindi ba madaling isipin na ang isang namatayan ay hindi naman nawalan, sapagkat mananatili kung ano yung nagbigay buhay doon sa kanyang mahal sa buhay at magpapatuloy. Kung hindi iisipin yan at ang sasabihin ay namatay yung aking mahal sa buhay, mabubulok na yun, nasa libingan na yun, malungkot ako, nawalan ako, ganun. Pwede na bumalik ka ron sa isip na hindi nalulungkot ako, nawalan ako . Pero kung aalisin mo yun at sasabihin mo na hindi naman nawala , hindi mawawala kung sino yung nagbigay buhay sa aking ina. Ang mawawala lang ay yung pangalan niya, katawan, at saka yung kanyang naging relasyon sa kapwa niya, na hindi rin naman actually mawawala pagkat mare-record naman lahat yun sa ating overall consciousness clock, at kung ano man yung dagta na makukuha ron, pupunta rin doon sa nagbigay buhay sa kanya. Effectively, hindi tayo nawalan. Naunto lang ang pagpapatuloy. Ngayon, sinasabi natin na paano yung susunod na kabanata? Pag hindi mo in-acknowledge na merong pagkakataon na mabibigyan na naman siya ng isa pa uling buhay na tinatawag ng nating pangkaraniwan as reincarnation, ay magiging madali na unawain na tayo hindi talaga nawalan. Pansamantala lamang na hindi siya available. Kumbaga, meron siyang may sojourn, may rest and recreation siyang pupuntahan. Parang yung mga military personnel, hindi naman all throughout the year naka-duty yan . Bibigyan yan mandatory rest and recreation.
aalis yan sa kanyang duty, pupunta yan somewhere, effectively, wala siya ron sa kanyang duty, pero effectively also, hindi siya nawala because lumipat lang siya ng kalagayan. Sana mabura na yung maling katwiran na hinanghahawakan na nawalan tayo kapag tayo'y namatayan. Hindi tayo nawalan. Hindi tayo nawalan. Nahiwalay lamang tayo sa kung ano yung nagbigay buhay doon sa ating mahal sa buhay. Wala naman tayong magagawa kahit nga yung ginto mismo na alahas mo. Pagdating ng panahon yan, magkakaroon yan ng konting banil. Kahit hindi natin man nakikita, kinakain yan yung original na gold. Nababawasan yung gold. So, material yun natural sa material yun Yun ngang malalaking boulders Pagdating ng panahon mga mumunting buhangin na lang yan at the end of its course. Pag nakarating na yan sa malapit sa dagat. Baka nga wala pa sa dagat, nasa gitna pa lang nung talastas ano na siya buhangin na siya Nagbabago lamang ng anyo yung material. At dahil nagbago ng anyo yung material, para mo sinabing, paano mangyayari rin sa mga halaman at mga hayop? Namatay na, kinain na natin. Ganun din ang suma total. No? Meron din siyang lakas na nagbigay sa kanya ng buhay na hindi rin mawawala. Kung ano man yung nakahanda para doon sa lakas na yon na naging manok, naging ibon, naging karne, naging baka, naging baboy, darating ang panahon, mabibigyan din uli yun ng pagkakataon. Kung hindi ba ganoon, ba't tayo pinapayagang kumain ng kapwa natin na likha? Dapat hindi tayo pakakainin ng kapwa natin na likha dahil sa mawawala yun pagka kinain natin. Yun lang muna. Yes, salamat kuya. Dagdag ko lang din dyan yung sa binanggit ni kuya. Although matatakal din natin yung book na Rebirth, Death, Life, and Sorrow. May part doon na sinasabi na i-try daw natin i-practice pero depende yan pag sasabihin nyo sa partner nyo pero try nyo lang muna sa sarili nyo. Ako trinay ko din kasi parang ang sabi wag kayong matakot sa death kasi hindi naman yan siya nakakatakot. Parang ang ano lang yan is yung response ng ego mo na natatakot siya kasi matatapos na siya ganun. Pero yung creation energy form mo, wala siyang feelings ng ganun So, ang sabi, ang practice is, imagine niyo na pumanaw na yung partner nyo, ganun. Ako trinay ko. Kasi minsan yung mga partner natin na alam natin na minsan pag malapit yung dalaw, may mood swing, parang gusto natin. Doon lang ako sa trabaho, umuwi kasi matatalakan ako yung mga ganun. So parang iniisip mo na parang nakaka-irritate sa tenga, ganun. Pero pag once pre-practice nyo yun, yung sinasabi doon na imagine nyo na pumanaw siya, ganun. Pag-uwi nyo sa bahay, tahimik, ganyan. Wala na yung routine, wala na yung lahat. Parang ikaw lang mag-isa. Parang depende sa imagination ng mind kung ganun kalakas. Parang makakaramdam ka nga ng sorrow nakakaiba na parang malungkot, parang ano na, hindi ko na siya makikita, parang forever na yun, parang ito na yung last, parang wala na yung routine. Yung ingay na dating naririnig mo na tinatalakan ka, para palang music pala yun sa'yo, parang ganon. So, sinasabi dun sa book na i-try nyo lang i-practice kasi balang araw, lahat tayo harapin natin yung either one of us may mauna. So, dadaan talaga tayo sa process na yun. So, the more we are aware sa ganyan, pag darating yung araw na yun, it will be less yung sorrow natin. Parang ang labas, it's a healthy sorrow kasi
Excuse me, kasi meron ka ng idea how to how to go with it. Meron kang certain expectation, although hindi man 100%, pero may idea ka na paano mo i-manage yung sorrow mo para hindi ka dalhin ng sorrow paatras. Kumbaga parang ikaw mamamanage mo yung sorrow. So, yun, I encourage you na i-try nyo. Pero huwag niyo sabihin sa partner niyo, baka misinterpret nila namin. Bakit gusto mo na ba akong mawala? So, it depends on how you approach na para maano din yung partner niyo, masabihan na, oh, gusto mong i-try, ganun. It's not about na gusto na kitang mamatay, pero balang araw kasi lahat tayo dadaan doon. So, na ano kasi sa isip natin, yung Death Reaper is parang evil or something na nakatakot na ganyan. But death is just a transition for another life. So, magkaibigan yung death pati life. Parang balance yan silang dalawa. Hindi magkakaroon ng life kung walang death. Wala ding death, hindi din magkakaroon ng life. So, magkaibigan yung dalawa. So, it has to be approached in a balanced way. So, yun lang. Baka may mga kayo. Si Dagdag pa. Cynthia Yes. meron. Ay, nag-raise ng hand. Okay, Tita Cynthia. Go ahead. Okay. Yeah, I just wanted to say, I really like that analogy that Kuya June mentioned about, about like it's like when you're personnel and then you're assigned somewhere else, so you're not really lost, but you're not really, but excuse me, even if you're not present. Pwede pa rin ako magdagdag konti. Tita. Oh, I'm sorry, I had to Tapos mute ka na, myself because I'm Cynthia? sick. Hindi pa kasi Oh. I'm coughing eh. Ay, naku. Okay. Yeah, go ahead. No, I just wanted to say that this is how in a way, I'm like you, Helen. How I managed to get over, for example, the death of my father and my mother is because I try to when you always try to always give your all each time, and then even in the happiest times, or even if you're challenged by them, and then you're reminded about what to be like when they're no longer there, then it really changes the way you see them, and then it'll also make you more understanding and kind, especially when Daki drives me crazy, for example. Like, because we were like really under so much stress and stuff, but then I also try to understand and then realize that she gives me so many opportunities to put all the teachings into practice. So bale, it's like a fast track to sainthood or something. And so I said, it's just like my practicum eh. If I don't have someone like her, Eddie, how can I practice all this? Oh, you're really gonna try your patience and how to be neutral positive when naku, sometimes when I get so mad some days I say, and then I go to the gym, naku, I wish I had a punching bag, naku, and then I put my energy na lang into my body, kakainis like that. And then I end up laughing kasi nga yung personal trainer ko, gay din siya, Filipina, tapos may asawa din siya. And then so we laugh together about our partners, ganon. And then I'm gonna miss her nga kasi nga I've been sick, so I had to cancel all my sessions with her. We're almost leaving for Roseville. Nako, I know I'm gonna miss her, but anyway, I hope we become friends on Facebook or something. But I really, I'm glad she came into my life because I'm trying to make myself stronger too. So hopefully I could last longer, so I could study more with all of you. So anyway, I just wanted to share. Thank you. Mhm. So yun nga, Tita yun nga. Oo, yun nga yung nabanggit ko before. Ay nagpapasalamat talaga ako sa pagiging espiritista dahil doon
una naming natutunan yung hindi masyadong malungkot pagka merong namatay dahil may mga paliwanag naman kaya ganon yung pinaliwanag ni JS ni Reynaldo ay yun din ang tinuro sa pagiging espiritista. Ngayon, parang lalong lumawak at lalong tumibay doon sa nalaman nating waveform na tayo pala naman ay magkakasama-sama din pagdating doon. Mas tumibay pa. So, there's no point na malungkot. Yun lang. Thank you. Yep, in connection dyan, tita, may mga part sa culture yata, I'm not sure kung Latin America or somewhere in Africa. Pag yung burol, parang piyesta, parang masaya sila, may torotot, naggaganon sa piyesta. Sabi ko, uy, parang kakaiba, ba't parang hindi sila malungkot? Di ko alam kung it's a prank, pero napanood ko yun dati sa YouTube, around mga 10 years ago. So, although Christian sila, pero syempre may mix na nung mga traditional belief nila doon na parang ang pagkabasa ko, parang kinakongratulate yata nila na kasi magta-transition sa next life, parang ganon. Siguro during that time na talagang namatay, siguro naglukusa sila yung mga ilang days na nagbi-vigil, siguro nung naka-get over na, nung ililibing na, masaya na. Kaya nagulat ako. Ano sila, jolly. Parang Anyway. graduation di ba? Yeah. Oh. Yeah. You want to share So, anything, Noy and Jacon, since everybody nag-share about the sorrow? Noy? Para bago tayo mag-move on sa next, Bunso, 347. wala kayo si-share, Bunso? Going once, going twice. So, okay, let's move to the next then. Sige. 347. Many human beings do not like to fully show that which they truly are, which accords in their inner nature. But when it is a matter of their life or the life or the sorrow of human beings who are dear to them, then they reveal themselves truly formed. So, ano dyan is, pag normal tayo, may mga wall of defenses tayo. Kasi unang-una, hindi natin, sa mga hindi natin kilala, we have to maintain a kind of wall para hindi ma-penetrate yung, yung inner nature natin because hindi natin alam anong magiging reaction nila, if acceptable ba sa kanila yung inner nature natin. So, we have to build this wall. So, sa mga families naman natin, meron tayong sigurong wall pero it is not as high doon sa mga hindi natin kilala. Siguro medyo mababa na pwedeng maakyatan at makita yung inner nature natin. So, itong wall na to, it only crumbles kasi binubuhos mo lahat ng energy doon para mag-maintain ka ng wall. It crumbles, bumibigay yung human being. Pag na-encounter niya na yung a matter of life, or life of the sorrow of the human beings who are dear to them, then they reveal themselves in the truly form. So, kung ano talaga yung pinaka-ugali nila, syempre hindi na nila ma-maintain yung wall na yun, yung defense na sinasabi nila. Kasi natatakot sila sa persecution. So, eventually, it will crumble. Kasi emotions will overflow, will overcome those walls. So, pagkataas ng emotion, makita mo yung character, sunod-sunod na yan. So, minsan mga opposite yung yung ugali na pag tinatry mong i-comfort, imbis na ma-appreciate ka, parang ikaw yung pagbubunta nun ng galit. Parang it's a part of grieving na nire-release nila kasi they are at the point of vulnerability. Vulnerable talaga sila kasi yun nga yung pinakamalapit sa kanila is nawala.
Tapos without the proper knowledge ng ganito, ng creational teaching, so akala nila na pag wala na talagang matagal nilang makikita, parang makikita nila sa heaven ba or hindi nila alam kung sa hell ba papunta. So, nandun, naglalaro sa isip nila. So, they feel hopelessness, and then nandun yung pagiging vulnerable nila. So, kung ano man yung mga gustong nating i-comfort sa kanila, sometimes our expectation, hindi yun ang dumadating. So, it calls for us a challenge na naintindihin sila kasi nandun sila sa state na ganun. So, just bear with them. Yun lang. Si Cynthia. Yes, Tita Cynthia. What you talked about brought to my mind about kasi my sister, her husband died very young. Wasn't even 40, died of cancer, and I was present. I was trying to, like help her out because she had like a 10-year-old, 5-year-old, and 2-year-old, and anyway, so I did what I could, but no matter, I mean, I did what I could, and she wanted me to stay, but I couldn't do because I had to come back. This was in Washington, tapos I had to come back to California, but I gave so much of myself actually, to the point when I landed, I needed to go to the ER myself because I had like a hard time breathing. So it was already affecting like kind of my health. But so on the, I said, to what extent do we give of ourselves? Because I could see, there was a lot of fear and also sadness, and because you could see that the cancer was progressing, when his mind. So anyway, yeah. So I don't know, but I felt, on the other hand, I feel at peace because I felt that I gave really all that I could, even at that point, where I even got sick because nga I probably all my resources and strength uh were spent, and I needed a break or something. So anyway, yeah, that's it. May dalawang nag-raise ng hands. Okay. Sinong una? Nauna ko, okay. Yan akong, dito sa 347, i-relate ko siya dun sa naunang 346 na nature na natin, ang minsan hindi natin nire-reveal agad yung totoong personalidad natin. Hanggat hindi natin yung kasama natin is hanggang komportable tayo. Pero in related do sa 346, kapag yung isang tao na kausap mo ay nasa sorrow situation, para bang natural na lumalabas na ikaw din nakikisimpatya, nare-reveal mo rin yung sarili mo sa kanila. Dahil para bang gusto mong, parang, tag dito, in order na maano mo siya, iaano mo rin yung sarili mo. I-reveal mo rin yung buhay mo, ilalagay mo rin yung scenario mo sa shoes nila, ganun. Ngayon, lumalabas ng naturally tuloy yung pagkakatao mo, pagkakakilanlan mo, ganun. Yun yung pagkakaunawa ko sa 347 na kapag ka gusto mong iano dahil sa sorrow, nakakaano ka rin. Napapasabay ka. Relate. Nare-relate ka. Ang hirap magpaliwanag. Sorry. Yun lang yung Ayos lang pagkakaunawa ko sa 347. Ano pa nga yun may kanta dyan, yung kay Phil Collins, yung sabi, you have to build this wall and make it stronger. Separate lives pala. And now we're living separate lives. Nakalimutan ko yung lang na eh. Pag maano yun, mapapapakinggan niya yun.
Sorrow in na related na nag-break up sila ng ano niya, jowa niya or asawa niya or nag-divorce, something ganun. Maganda yung kanta sa mga pang broken hearted. Tita Helen, nag-ano po kayo? Nag-raise ng yun. Ayun. Maganda yung message, yung dalawa 346 at saka 347. Parang yun dun sa 346 yung dinescribe yung lungkot. Tapos dun sa 347 ay dinescribe yung hindi naman masama, no? Kung tayo man ay malungkot. Hindi nakaka-contribute nga siya. At minsan nga may mga tao na kilala natin na malakas, kilala natin na matibay ang kalooban, bumibigay din pag namatayan o na nawala ng kamag-anak. Parang napapa-impress tayo na, bumigay din pala. At yung impression natin ay may kabutihang loob, ano? Parang yung tingin natin ay mabuti palang tao. Parang nagbibigay ng impression na may malambot din pala yung puso niya, yung kalooban niya kasi bumigay dun sa sorrow. So, ang turo lang, di wag lang natin patagalin dahil ang sabi dito ay pag hindi naman natin na-overcome yung sorrow na yon, di itatali tayo noon sa kalungkutan ng mahabang panahon, mai-stagnate at parang kasi yung iba parang nawawalan ng pag-asa pag namatayan sila lalo ng kabiyak nila o sino na yung magsusustento, sino na yung ganito, parang nasira na ang buhay, parang ganon. So wag naman dumating sa ganon. So yun lang ang turo ng teachings. Wag lang natin, hindi masama ang malungkot at magwala kung sakali. Yun lang, thank you. Thank you po, Tita. So, mayroon pa ba? Mag-share? Otherwise, move on na tayo sa 348. If a righteous human being unexpectedly makes an error, then for him or her, this is tantamount to a darkening of the sun and the moon, while everyone looks at him or her and where possible denounces him or her as guilty. But if an unrighteous human being constantly makes errors and loads guilt unto himself or herself, then he or she feels proud in the right, while all those of his or her kind praise and emulate him or her. So, marami tayong nakikita ganito sa mga sa Philippine politics natin na yung politics A and B, nagsisiraan sila. So, sa panahon natin ngayon, pag nakikita na-obserbahan ninyo na if you are honest, righteous ka, ganun, hindi siya madating, hindi siya matunog, parang boring siya. Parang hindi pinapansin, parang lumang tugtugin. And anyhow, ang contrast naman, if pag may something scandalous sa news, something taboo, something shouting na parang it speaks about immorality, nakatutok yung tao, nakatingin. So, yun nga ang saying nila, lalo na sa mga, sa showbiz, nasabi nila, bad publicity is still publicity. So parang okay lang yan kasi na-advertise ka, na-expose ka. Kumbaga, kung meron kang kakompetensya na straight yung niya, yung buhay niya, hindi siya pinag-uusapan, hindi siya exposed. So ikaw yung nasa spotlight. So ngayon, parang sinasabi, ang binibigyan ng importansya kung sino ang nasa spotlight. So yung spotlight ng panahon natin ngayon sa kasamaang palad is nakatutok sa mga ganyan. Yung mga magaganda, mabubuti, siguro, in my opinion, they find it boring or parang lumang tugtugin, ganun. Walang dating. So, you can see the negativity in the world. Lalo na pagdating sa mga news, sa mga information, anything that is scandalous and something taboo,
doon nakapokus yung mga tao. Anything na something that is good, ganyan, parang wala. Isang Pagpapansin nyo sa magandang ano dyan, newspaper, ano po, tita? Richie, isa pang maganda dyan Yes. sa spotlight na sinasabi mo, biglang pumasok Mhm. sa isip ko, sample ay isang white bond paper at isang colored paper. Kasi yung Righteous Man, yung isang white bond paper, pagka natuldukan mo ng marker, ang nakikita Mhm. nila yung tuldok. Yung kabuuan Mhm. ng white paper, hindi nila na ano, yung kabutihan ng righteous person, di ba? So yung tuldok ang pinupunan nila na nadumihan yung white paper. Pero yung Mhm. colored paper na Manila paper na may kulay, sa dumi noon, sa kulay na yon, kapag ka meron kang para bang lalagyan mo siya ng or naka-erase ka ng something at namuti siya. Naku, tuwan-tuwa Mhm. yung ano dahil sa kaitiman ng bond paper, meron lumabas na isang dot na kulay puti, ganun. So, pinupuri ng husto dahil sa kakaibahan niya na naging ano, na Yeah, nasumulpot. So, ang tinitingnan tama. ngayon ng tao lagi, yun mismong ano yung naging reaction doon sa sitwasyon. Parang ganun. Parang tulad doon sa spotlight pa. Yan lang biglang pumasok sa isip ko. Kaya ako sumingit agad. Mawawala na naman sa utak ko. Thank you. Ayun, dadagdagan ko din yan, tita, may pumasok din sa isip ko. Magkukuha lang ako ng quote sa Bible na yun nga, yung itong mga Pharisees, tinitingnan si Jesus Christ na magkamali. Nakahanap sila ng parang butas pero maling interpretasyon. So, sa Sabbath day ata, gumawa siya ng good works. Nag-heal siya ng nagtulong sa mga beggars. Pinuntahan ka agad siya ng mga Pharisees. Sabi niya, gumawa ka ng malaking karumal-dumal na violation. Sabi niya, di ba nakalagay sa batas, sa Sabat, dapat huwag kang magtatrabaho. Ganun, ganun. Di kinounter niya, sabi niya, bakit may nakasaad ba na bawal gumawa ng kabutihan sa Sabbath day? Ganun, ganun. Kumbaga pag yung shepherd ka, mahuhulog na yung sheep mo sa bangin, hindi mo ba siya ililigtas? Ganun, ganun. Or kung may life and death na situation, di ka ba tutulong? So, binalik niya yung tanong, hanapin niyo sa scripture kung may nakasabi na bawal gumawa ng good work sa Sabbath day. Hindi nakasagot yung mga Pharisees. So, hindi ko ma-recall yung exact words pero ganun yung ko naalala na question siya about sa Sabbath day kasi talagang nanggigigil yung mga Pharisees sa kanya na hanahanapan siya ng mali. So, nung nakita nila binasahan siya ng batarang batas, mali pala yung mga interpretasyon ng mga Pharisees. So, same dito na if a righteous man, yung nagkaroon ng error, talagang nagse-celebrate yung mga kalaban. Nagkamali ka, ganun, ganun. Normal naman na sa isang mabuting tao, nagkakaroon din yan ng mga mistake na hindi sinasadya. Pero yung mga nakapaligid, talagang gagawa ng issue, papalakihin talaga nila na talagang immoral yung ginawa. While in contrast doon sa unrighteous man, kaalyado nila, ganun. Pag gumawa ng mga corruption, meron silang mga kickback, nakatikom lang yung bibig. Tapos, pinupuri pa kasi nakakuha sila ng benepisyo. Tapos, ang nila is, ang motto nila, pag hindi nahuli, di walang aamin. Parang ganun. Basta pag hindi nahuli. So, ganun. Yan ang mga nila, mga logic nila. Tita Helen, sige, nagtaas po kayo ng kamay. Go ahead po. Ayun, maganda yung explanation mo nga na ayun nga na may mga tao na parang ayaw nila na mabuti ang isang tao, no? Parang may kasamang naiinggit, no? Kasi hahanapan ng butas na magkamali and then magtatawanan sila, no? Pero on the other side, sa halimbawa dun naman sa taong yun na nakagawa, eh,
at least honest siya na maipakita yung kanyang sarili na siya ay nagkamali. Bagay na nababalanse rin yung pagkatao niya dahil sa pagkaka-commit niya ng mistake. So double dalawa yung side na mangyayari dito. So nasaan tayo doon? Titingnan natin kung nasaan tayo doon. Yun lang. Okay. So, mayroon pa bang gustong mag-share? If move on na tayo sa 349. Since time immemorial, the teaching of the truth has never sunk into the dust, even though innumerable attempts at elimination were undertaken against it. But it is permanent and will also be so for all the near and most distant future times. Consequently, it will always be there among the human beings to find and come across. Human beings of truth, virtue, and talent will always heed the higher principles of the truth and teach them to the fellow human being, so that others who are not in possession of the knowledge of the truth and of the talents and virtues are reminded of it and become knowing. Consequently, many human beings are in possession of the knowledge and of the teaching of the truth. Thus, a human being can go everywhere so that he or she finds opportunities to get hold of the teaching of the truth. So, yun nga, kahit anong gawin nila sa truth, kahit i-cover nila yan, balibalik ta rin nila yan. Katulad ng gold, kahit anong i-cover nila dyan na pag once tinest yan sa fire, lalabas at lalabas yung gold. So, yan yung truth. So, sa panahon natin, tingnan natin from the time of J. Manuel na talagang na-falsify yung truth. Eventually, yung mga outcome niyan, mga consequences, mali-mali. Kumbaga, nalalagyan ng illogicalness. So, pinapalabas nila sa tao na logical yun, pero in the long run, iba yung expected na labas. So, may aangal, may magku-question sa truth. So, katulad nila, yan sila Galileo Galilei, na kinestyon nila yung Santo Papa ng Rome, na mali yung interpretasyon nila sa mundo, pero nagagalit yung yung Santo Papa kasi sabi nila dito tayo sa Bible. So, hindi nila mapipigilan yung katotohanan. So, the truth will always come out. Lang yan, it's a matter of time. So, usually yung mga truth seekers na tulad natin, naghahanap tayo ng truth, we will be attracted to it. At it will find a way. It's either the truth will come to us or we will come to the truth. So, yun ang dito. Yun ang sinasabi. Okay na ba? Should move forward. Yeah, malinaw naman yung description dyan. Truth prevail. Yes. 350. The human being's cool knowledge and belief are like hills and mounds, which can simply be climbed over. However, truthful knowledge and the truth itself are like the sun, which radiates, illuminates, and warms, which cannot be climbed over. So, Malalim, ang ibig sabihin, malalim. Ibig sabihin, walang pwedeng mag-angkin sa truth. Kumbaga, ang truth is independent. Pwede natin siyang makita, mapag-aralan, ma-practice, pero hindi natin siya pwedeng ariin. Kumbaga, it's universal. Walang nagmamay-ari niyan. Kumbaga, it's independent of time and space, of tayo sa atin. Kasi, naalala ko yung sabi ni Christian Trainer, yung truth doesn't need the human being, but the human being needs the truth. So, yan yung katayuan ng truth. However, yung sinasabi dito ng iba ng mga beliefs, school knowledge,
are like hills and mountains which can simply be climbed over. Kasi ano lang yan parang hindi pa siya pulido, ano lang yan ng tao, formulated lang din ng tao. So anything na formulated din ng tao na in the crude way, pwede pa siyang ma-modify, pwede pa siyang i-rebut ng other ideas. So, hindi talaga siya pwedeng hindi siya pwedeng ikumpara sa highest truth. So, next na tayo, 351. Sige, magsishare din ako konti. Tita, hindi ko nakita. Nagtaas pala kayo ng camera. Oo. Sige. Parang yung human beings, school knowledge, parang paghihirapan talaga natin. Trying hard tayo na sa eskwela, siyempre, ang hirap ng ating pinagdadaanan pagka tayo ay nag-aaral sa school. Pero, ang ibig sabihin ng truthful knowledge, ito sa akin lang, hindi siya pinaghihirapan kung hindi bukal na lalabas sa atin. Bukal dahil hindi ibang inner knowledge iba yung pagsisikap na ginagawa pagka yung gusto nating landasin yung katotohanan. Ibang klase, parang hindi naman trying hard na kapares ng sa eskwela. Parang at saka hindi natin siya pwedeng maangkin. Siya ay kusa. Yun. Kusa siya na makikita sa atin. Ganon. Yun lang. Yun ang pagkaintindi ko. Yun lang. Thank you. Dahil parang nahirapan ako doon sa which cannot be climbed over. Bakit? Bakit naman hindi maka-climb over kung no? So hindi kumbaga huwag tayong mag-expect ng na nakamit na natin to. Kumbaga kahit tayo na may striving wag nating i-expect kasi kusa siyang dadating sa atin. Yun lang. Thank you. Singit ko lang dyan kasi kanina nung binasa ko yan, naisip ko din yung which can be climbed over. Sabi ko, di para din yung wala palang buhay na, buhay na walang hanggan, yung parang gano'n, no? Or either wala palang araha at tesara, yung sinasabi natin. Kasi, hindi mo makaklimb yun yung purpose ng evolution natin para ma-reach mo yung goal na yun. Pero dahil sinabi nga dito na hindi pero kung ikinumpara naman niya sa sun, which is nafe-feel naman natin yung sun, naiinitan naman tayo. Parang ganun. Yun lang yung umano sa isip ko na sabi ko siguro, kaya hindi na lang ipaparich sa atin, is nasa atin na Ano pa yung natin? Kumbaga, di ba? Siya na nga yung nagre-reach sa atin. Siya na yung parehas tayo na idea, Ate Helen. Naging questionable Okay. sa akin yung cannot be climb over. Pero biglang nasabi ko na rin, sinagot ko rin sarili ko na, siguro dahil siya na nga nagsisinag sa atin, di siya na yung siya na yung lumalapit sa atin itself. Yeah, that's right. Thank you. Pagkaintindi, in a positive sense, which cannot be climbed over. Kasi, kunwari, may certain truth na na-conquer natin, na climb over natin. So, as part of human being, nandun yung ego natin na nalaman ko na yung highest truth. Ako na ang, parang aariin ko to. Parang ganun, parang malawak ng kaalaman ko. Ang next na katotohanan dito is ganito na ang mangyayari. So, ang feedback doon is dahil in a human sense, in a human mental sense, mamomodify natin yung truth, matitwist natin yung truth. So, si creation talagang nag-design siya ng laws and directive niya na
as human being tayo, hindi pwedeng i-break natin yon. We can follow the rules, we can study the truth, pero hindi natin pwedeng dagdagan or i-misrepresent yung truth na yon. So parang habang hinahabol natin yung truth naman is very unreachable. So continuous yung natin, development natin na hinahabol natin yung truth na yan. Kumaga, it's infinite kasi ginawa ni creation yan. But the good side doon na hinahabol natin yung truth, nag-i-evolve tayo. We are developing ourselves. So, walang pwedeng magmay-ari talaga nun. Walang pwedeng lumampas doon. Si creation kasi ang nag-design nun na ito, dito siya. So, habang nag-evolve ka, siguro in my interpretation, yung truth din umaangat. Hindi siya nag-change, umaangat lang siya. Ikaw, umaangat ka din. So, hindi mo talaga siya ma-reach, unreachable siya. Gumagalaw ka, gumagalaw din siya. So, parang ganon. So, I hope na nalinawagan tayo or baka may gustong magpa-explain din ng much deeper. Kuya JS, may another thought ka ba para dyan? Wala, sabi na eh. Ang keywords na lang na nare-retain sa isip ko, yung logic. Kapag ka walang logic, cannot be the truth. Hanggat merong katwiran na hindi napaplansya o merong hindi nahahanap ang katwiran, gusot-gusot pa yan, hindi pa yan, kumbaga, it's not yet the final situation. So, yung paghahanap, kailangan magpatuloy pa. Tama ang spiritismo in the sense na hindi lang karunungan ang dapat na pairalin. Hindi lang yung knowledge. Hindi yung katwiran. Sa kanya doon ko nang narinig yung katwiran. Hindi ngayon narinig natin bilang abot sabi, lulunukin na lang natin. Makikita natin kung makatwiran o hindi. Miski nga nakasulat na sa Biblia, kung hindi makatwiran, kagaya nung kwento ni Ichi, pagbabawalan mo sa Sabat, wala namang nakasulat dyan na hindi ako pwede gumawa ng mabuti. Kaya yung batas ng Sabat, hindi makatwiran. Pinipigilan ng tao ng isang pagkakataong umibig sa kapwa. Yung pagpigil ng paggawa sa araw ng Biyernes, pag-ibig sa sarili yon. Pero hindi dapat doon matigil yun. Iniibig mo nga yung sarili mo, talagang kailangan ibigin yung sarili. Pero kung meron namang nangangailangan ng tulong, huwag mo naman pigilan yung gustong tumulong dun sa nangangailangan. Mawawala sa katwiran yung batas na yun. Yun lang. Thank you po, Kuya Reynaldo. So may gusto pang magdagdag? Wala na, we'll move on. 351. If a human being cuts himself or herself off from the truthful knowledge and the effective truth, then he or she only harms himself, herself, and show that he or she does not know his or her own possibilities. So, ang malinaw na example dito is yung religion na dinala ng mga extraterrestrial at na-falsify. So, isa sa mga penalties niyan is, sabi dun sa contact report,
Dati okay yung lifespan ng yung original human beings, yung mga primitive human beings, kasi in tune sila sa nature. However, nung dinala yung religion, naging illogical na sila, slowly yung lifespan is bumaba ng bumaba. So, maraming penalties consequences ang, ang nangyari sa atin. So, yung lifespan is bumaba. Nagkaroon tayo ng mga wars dahil may kanya-kanyang ibang belief and religion, nag-away-away tayo. So, we truly cut ourselves from the nature kasi si creation is equivalent to nature itself. So, yung nature, meron siyang mga natural laws and orders na pwedeng ma-observe ng tao at pwede niyang gayahin at pwede niyang isabuhay. So, nung dumating yung religion, yun na, naputol na. So, dahan-dahan na nawala yung mga possibilities natin na katulad yung pineal gland natin na makapal yan noon na talagang in tune tayo sa nature, nararamdaman natin yung sabihin nating galaw ng nature, yung if I may put feelings ng nature, emotions ng nature, nararamdaman ng mga ancestors natin noon yan. And nung dumating ang religion, na-cut off tayo and then nag-atrophy yung pineal gland natin, nag-calcify and then lumiit pa ang lifespan natin. So nawala yung mga ganong possibilities, yung mga extrasensory yung ESP, yung mga ganyan. So slowly naman na bumabalik dahan-dahan kasi bumabalik tayo sa creational teaching. Nandiyan din yung science na tumutulong din sa pag-ano natin ng lifespan, pag-improve. So bottom line is if we are away from the creational laws, we do harm for ourselves. Tita, nagtaas po kayo ng kamay, Tita Helen. May sasabihin po kayo. Oo. So, makukonsider kaya natin na ito ay punishment at wala namang nabanggit. Ewan ko kung merong equal na batas sa laws and recommendation na ka-equal ng punishment. Ang Ano sa palagay pinakamalapit natin? din, Tita, cause and effect. Ang pinakamalapit. Ah, Ang human being ang nagpapunish, pero ang creation, neutral lang siya. Parang may ginawa ka, harapin mo yung consequence, cause and effect, parang ganun. So, tayo lang human being ang nag-impose ng mga punishment, ganyan. Ang pagkaintindi ko, ganyan. kasi Human beings na, pinaigsi kasi yung buhay natin dati nga ay mahaba na meron tayong chance na magbago, may chance tayo na mapalawak pa yung ating karunungan, pinaigsi. naging maiksi dahil sa consequences, Tita, yung cause and effect, dahil illogical na yung way of life natin. Okay. Okay. So, Okay. Parang naging ganun na siya. pinutol yung mga Okay. Parang tayo po Naging- sa ang nagputol. Okay. Mayroon din kinalaman yung gene modification, Richie. Yes, opo. Isa din po. Ginawa tayong sundalo to protect the elites at that time. Yeah, Para mangyari yon, kailangan matipuno tayo, maging malakas, hindi process pati yung ating lifespan naapektuhan. Wala naman daw masamang hindi naman permanente yan. Sabi rin ng materials, there will come a time earth scientists will be able to discover how to rectify the modified gene. Ginagawa na nila sa halaman ng modification, so hindi na magiging malayo siguro yung posibilidad na pati yung lifespan mabago. Thank you. Tama po yan, Kuya. May mga article ako nabasa pero hindi pa siya scientifically accepted na may mga ibang gene scientists, parang tinitingnan nila yung human gene, sabi nila. Parang may something hindi, parang sa genes, parang may something wrong na parang may shortcut na ginawa na parang yun nga yata yung sa lifespan na parang ba't ganito to? Hindi ko lang ma-explain ng maayos pero parang sinasabi nila
may something na pinutol daw doon na di nila alam ano yung putol na yun. Natural cause ba yun or done by ah, hindi nature. Baga may someone na gumawa. So, Mm. nung pinag-aaralan nila na dito nag-ano yung ano natin, yung lifespan lumiliit. Tapos, yun nga, yung tinitingnan nila yung sa dulo ng jeans, yung telomere, every time na nagdi-divide siya, para siyang ano, kumbaga sa sapatos, yung shoelace, yung sa dulo, Mm, yung mm, mm. yun yung Yeah. sinasabi nila, telomere. Eh, yung cup na yun, parang maluwag. So, every time na nagdi-divide siya, lumiliit ng lumiliit yun. So, pag wala na talaga siyang protection, doon na yung aging dati na mag-accelerate. So, yung cells ayaw na mag-divide. So, yung skin natin nagiging, ano na, parang makunat na, ganun, ganun, ganyan, ganyan. So, yun, pinag-aaralan nila. Ano-anong, ano yan. It's natural ba? Ganun. Or, so, on the right track naman sila if i-ano natin yung materials. Nasa right track yung mga ano natin scientists. Mhm. Yeah. Yeah. Palagay Thank ko, you. panahon na para mag-advertise ako doon sa mga hindi bumibisita sa mga chat groups. Meron akong bagong contribution doon, yung pang-apat na tula na ginawa ko. Ang title sa English is Battle, Battled, Battered and Bruised sa English yan. Pero sa Tagalog, kalimutan ko. Silent Revolution, yung ba yung bago mo? Yun ang bago. May binanggit ako tungkol sa Oo, napakinggan ko na ngayon, first thing in the morning. Ay, salamat. Kaya ako binabanggit, hindi madaling ma-miss eh. Kasi maraming sharing, ganon-ganon. Kaprasong ano lang mga lines lang wala pang description ako na isama. So iniimbitahan ko kayo, pakitingnan ninyo yung ano yun MP3 recording, audio recording. Madaling ma-miss Kailangan i-play ninyo para mapakinabangan yung laman. Although there will come a time na makakasama na rin yan sa Facebook post ko na meron akong Facebook post tungkol dyan Wala nga lang audio. Ito, audio itong pinag-uusapan natin. Meron na siyang audio. Tula, lumabas siyang tula, hindi kanta. Thank you. So, sana din, wish sana natin, might of the thoughts, na yung mga napopost sanay ako sa JS. So, yung mga napopost ni JS, sana makarating din sa kalampag diwa ng mga nakakabasa o nakakarinig dahil very touching naman, very touching lahat yon. So, I hope na tama yung salitang silent revolution, dinadaan natin sa tula, sa kanta, yung teachings na kailangang makarating sa impulses ng mga tao. Yun lang. Okay, move on na tayo. 352. 352. On account of a single, carefully considered word, an unknowing human being is taught by others to be wise. Equally, many a knowing or wise human being is often taken to be uneducated and a fool on account of one misunderstood word. Malalim to. Basahin ko ulit. On account of a single, carefully considered word, an unknowing human being is taught by others to be wise. Equally, many a knowing or wise human being is often taken to be uneducated and a fool
on account of one misunderstood word. Parang pagkaintindi ko dito, may isang Baliktad. being, Oo, sige. isang unknown human being na namili siya ng talagang sa best ng kanyang capacity na humanap ng isang magandang word. Pero pinagsasabihan siya ng mga wise ones, equally many ay knowing or wise human being is often to be educated in a fool on account of the misunderstood word. Parang kung sino yung nag-advise sa kanya, parang iniisip niya, hindi to wise, uneducated and a fool. So, anong magandang example dyan? Tama ba pagka dissect natin? May isang Richie, i-play mo na nga Yes. yung MP3 para kasama yung article na yan dyan eh. Nabanggit yan doon para mas ma-appreciate. Sandali lang naman yon, 3 minutes lang yon. Saglit po. Nanghihinayang nga kasi sa pagkakataon na related dito sa pinag-uusapan natin eh. Sige, habang pinaprocess pa ni Richie, magsisingit ako. Ito. Sige. Singat ka. Yan ba? Hindi yata yan. Hindi yung yan. bago. MP3 lang, MP3. Yung bago. MP3 lang, Richie. Oo. Mga lines lang yon, latest lang yon. After that, Ang pababa. Parang recording lang siya. recording. Sa Malaya, tsak na tsak makikita mo. Malaya, sige. Sige, i-forward ko sa'yo. Yan na, malapit na. Konti na lang. Ito. Ito yata. Ito? Yan. Nakipaglaban, nabugbog at nagpasa. Ang simula ay nasabi na mula sa isang ideya na nagdulot ng isang buto. Ang pamamaraan ay humantong sa isang komplikadong mga katangi-tanging mga gawa. Ang ilan ay may kamalayan sa kanilang sarili. Sila ay mabunga at napakaraming magpalaganap. Ang mga may malay ay maganda at kaakit-akit sa mata ng mga panauhin, naglalakbay pamula sa kalawakan na mayroong higit na pagkaunlad sa katangi-tanging pamamaraan at karunungan. Sila ay nadaig, nasupil at nailigaw. Ang pag-isip ay naburaan ng paniniwala at pagsunod. Ang kagaspangan ng pamumuhay ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Nakipagpunyagi laban sa mga utos, ngunit hindi magawa. Umaayon na kahit may maling pakiramdam at masaya sa kabila ng kulang sa lakas ng loob at paraan upang umunlad ng mas mabilis at mas malaki. Lumaban, nabugbog at nagpasa. Paulit-ulit na napunta sa iba't ibang pangsupil, ang huli ay ang kapanahunan ng paniniwala. May pag-asa pa ba? Mayroon bang paraan patungo sa katotohanan, pag-ibig, kapayapaan, kalayaan, pagkakasundo at kagaltakan? Gaano kahirap ang paraan? Saan ang simula? Ito ba ay nandoon sa walang katapusang kawalan at lawak na hindi maabot na, nangangailangan pa ng isang tagapagligtas?
Nagkataon na narinig at nabasa ko ang tungkol sa silent revolution of truth. Dapat ba akong maghimagsik? Labang kanino? Pagkatapos ay dumating ang mga butil na pag-aaralan na dapat bigyan ng sapat na kahalagahan. Ang kaharian ay nasa iyong loob. Mahalin mo ang iyong sarili. Kung ano ang iyong itinanim ay iyong aanihin. Ang layunin ng mabuhay ay ang umunlad sa kapantasan. Ikaw ang kapitan ng iyong barko. At ilan pa. Ang simpleng pagkilala sa mga ito ay malayo sa madali. Higit pa kung uunawain at tanggapin. Ngunit sa anumang pagsusumikap, kailangan ng unang hakbang. Humakbang ka na ba? Yun. Na ano ba? Narinig ba ng lahat? Oo, Natouch. very moving. Medyo Moving. malapit nang may pumatak. Lumabo ang paningin. Thank It's you. very moving. Salamat. Thank you, Reynaldo. So, yun. Yung kanta na yun, related dito sa 352. Yeah. So, magbibigay din ako ng konti. So, dito sa 352, siyempre, ang sinasabi dito, a knowing human being is taught by others to be wise. Kasi traditional yung kanyang, sabihin natin yung kanyang values, kasi yung mga pastor, mga kung sino-sino pa, mga nagtuturo na tungkol sa relihiyon ay masasabi nating traditional kasi yun ang talagang pinaniniwalaan ng halos lahat ng tao, no? So, ang consider sa kanila ay wise. Tapos, ito namang mga totoong wise human being na nagsisimula na ngang mag-aral at sundin, isinasabuhay na kung ano yung creational teaching na natutunan niya, sinasabing, nasisiraan na yata yun ng bait. Nako, gano'n hindi na naniniwala sa Diyos. Nako, sumpain ka. Parang kung ano-anong mga titulo ang binibigay doon sa mga nag-aaral na yon, 'di ba? Pero sila yung talagang sila talaga yung mga knowing and wise human being. Kahit nga yung sa espiritismo di ang kasama namin doon mga titulado, mga doktor, mga lawyer din, mga matataas ang pinag-aralan. Sabi nga naalala ko, JS, sabi ni Dr. Bunag nung nagsasalita, sabi daw sa kanya nung mga kagrupo niya, pati ba ikaw, doktor, nakikisali ka dyan sa yung pag-aaral na yan ng espiritismo na ganito, ganon. Natatawa lang siya. So, ganon din yun. Siguro, experience din natin, na-experience na natin na nasisiraan na ba tayo ng bait at tayo ay hindi naniniwala sa Diyos. Yun lang. Thank you. Tita, tama. Natumbok niyo po, tita. Na, yun nga, pag nag-aaral ka ng spiritual teaching or creation energy teaching, ang tingin sa atin, mga ganun, mga baliw, illogical. Tayo pa yung illogical. So, okay na. Saan na tayo? 353. Okay.
Without knowing the casual foreordination of creation, its laws and recommendation, and their effects on the life of the spirit and consciousness, a human being cannot be wise. So, same din about doon sa religion. Pagka naluluntay sa religion, mahirap nating ma-discover yung creation. Kasi parang totally surrendered tayo doon. Sa religion, walang question, hindi mo pwedeng questionin yung mga dogmas, beliefs, mga laws, kasi considered na yun kasalanan. So, wala kang escape na mag-isip ng against or mag-pause ka saglit na tama ba itong pina-follow ko kasi wala kang faith. Pag nag-question ka, automatically pinapaglilti ka na huwag kang mag-isip ng ganyan, mali yung ginagawa mo. Unlike sa creational teaching, inaalaw ka na mag-question, inaalaw ka na, sige, questionin mo. Kung ayaw mong sundin, okay lang, huwag mong kong sundin. Neutral lang ako. Basta face the music kung anong mangyari sa'yo. Ngayon, kung na-realize mo na may halaga yung creational teaching, pag-aralan mo ulit, i-dissect mo ulit. Kung saan mo pwedeng i-dissect, i-question mo ng i-question. I-invite ni creation na ganun. Unlike sa ibang religion, bawal yun. Sa ibang religion pa nga, ang hatol nila, kamatayan. So, doon mo makikita na sa creation energy teaching, you are become more wiser. Kasi pag kina-question mo, pwede mo palang i-question, tama ba itong sinasabi ni creation? Tama ba itong mga rules niya? Sige nga, siguro ngayong panahon, hindi ko siya maintindihan. Hindi ko siya susundin. Ngayon, nagkaroon ka na ng cause and effect kasi hindi mo sinunod. Nakita mo, na-realize mo, luminaw yung pag-unawa mo. Di ba? Balikan mo yun. No, ito yung ginawa ko. Pero tama si creation. Pag hindi ko to sinunod, may mangyayari sa akin. Hindi kanya pinapanish, harapin mo lang yung consequences. So, ayun. May gusto bang mag-share? Yeah. Siguro okay na yung explanation mo. Maganda. Dito na tayo sa 354. Medyo mahaba to. One of the easiest and most helpful meditation methods consists of directing the consciousness onto a chosen, joyfully pleasing object and letting the consciousness rest gently on it. For this, an object of natural beauty can be used, which has an inspiring effect on the consciousness and through which the feelings also resonate correspondingly. For example, the object can be a flower or a sparkling crystal, which are either there in reality or only exist as fantasy. But it is better that an object is chosen which embodies the truth, and which is thus also there in reality. Such pictures, that is to say, imaginations, are of quite special power with meditation, which is why they are very much worth recommending. In meditation, pictures of reality create a living connection to the truth, and based on this fact, the pictorial imagination alone already connects the truth to an inspiration, which is able to impart information about the nature of one's own inner natural form. So, dun sa mga session natin about sa meditation, ito yung explanation, ma-connect natin na nag-start tayo sa concentration, and then after dun sa concentration, nahanap tayo ng object na what is desirable for us, may special meaning sa atin, na madaling i-focus ang attention natin na hindi tayo nadi-disturb. And eventually, if we practice it seriously, there comes a time na sabi dun sa book ng meditation, iaalis mo na yung concentration mo, parang you will be in the level na you don't need to think anything, parang nasa ka lang, endless duration, nasa void. So,
Anyone would like to share about the meditation? Parang hindi ako dumaan doon sa pictures, ano. Ang Mhm. dinaanan ko ay at mas epektibo sa akin ay yung breathing. Pero Yes. okey din yung picture kasi sabi noon ni Ray, yung kahit buksan na lang natin yung ating cellphone at doon sa ano, yung ilaw na yung gumagalaw, yung Mhm. sindi ng ilaw, maganda rin daw yun. So, tama rin yung sabi dito na yun ay pasimula lang ng ating pananahimik, parang nasa concentration level pa lang tayo at malaking naitutulong nito sa papunta doon sa meditation per se, ayan, yun lang. Dito sa pictures, if pwede ko gamitin yung symbol, ang nagamit ko dito yung ano, yung Global Peace Meditation, yung peace symbol. Oo, oo, music. Ako din, ngayon gano'n na. So yun ang every time na may peace meditation, titingnan ko yung cellphone ko, titingnan ko yung picture na lotus flower na may Mhm. dalawang ganun. So, yun ang nagiging focal point ko na pag nag-ano ng peace meditation. Aside from that, ano na, sa breathing, yun. Breathing, pagka hindi peace meditation, sa breathing ako. Meditation week ngayon, 'no? Third weekend. Mabuti na remind niyo ako, tita. Mhm. Bukas at saka sa Sunday. Okay. So move na tayo. Okay, oo. So 3-5. A normal, healthy human being is certainly master of his or her senses and his or her consciousness, and he or she certainly knows who in particular he or she is in the present life. However, he or she does not know the identity of his or her personality of earlier lives. And exactly in the same form, he or she no longer remembers his or her true identity, he or her actual nature, his or her inner nature as a true human being, striving for evolution. Driven by a panic anxiety, he or she errantly wanders around without a zeal and improvise a new and artificial identity in which he or she wants to find and recognize him or herself. And the human being clings with a despair to this newly created and false identity, which shows that for him or her, despite arduous searching, his or her truthful identity only remains in inadequate improvisation, which brings no satisfaction at all and no rescue from anxiety. This artificial identity is the false I, created in a knowledge of the truth, and which has no existence at all in the context of the truth and the evolution, and a false personality. It wrests the human being ever further from the truly leading of life and from the striving for evolution, as well as from the comprehending and fulfilling of the creational laws and recommendation. So, ang magandang dito, ang nakikita kong example sa Catholic religion, ganun, we have to emulate Christ, or sa mga babae, they have to emulate Mama Mary, yung ganun, ganyan. So, the problem doon is pag tinatry mong i-emulate yung si Jesus Christ na isabuhay mo yung parang yung identity mo maging Jesus Christ, nawawala yung yung innermost mo kung ano yung dapat i-develop mo sa sarili mo. Kasi in the first place, si Jesus Christ is a fictional character. Si J. Manuel yung totoo. So, si Jesus Christ, fiction yung character niya. Fiction din yung mga nakalagay sa Bible. Although hindi lahat, but majority of it is falsified. So, if you try to emulate
the person na si Jesus Christ, na kasi yun ang tawag sa simbahan na kaya daw tinawag na Christianity or Christian because Christ have to be Christ-like attitude, ganun. So yung iba sa fanaticism nila, gusto nila maging katulad ni Christ. So instead na i-focus nila yung demands ng innermost nature nila na ano yung dapat ipansinin nila, nawawala yung nagkakaroon sila ng sinasabi ditong improvised I, artificial identity of false I, created in the knowledge of untruth. So pag titingnan natin yung Christ doon sa Bible, parang halos over positive. Minsan parang over positive ba, minsan parang may negative na hindi mo maintindihan. Na pag in-apply ng individual sa real world, na-api siya, ganun, tapos na nagsasubmit siya, total obedience, parang itong suffering na inaano sa akin ng mga tao, iniisip ko lang to na parang ito yung pinagdaanan ni Christ na inano siya sa cross, yung mga ganun, yung mga tao, ganun. Hindi siya lumalaban. Hindi siya lumalaban, hinahayaan lang niya na maapi siya kasi para sa kanya, ano daw yun, sacrifice is the way to heaven, yung mga ganung paniniwala. In which na lost na yung totoong identity mo, hindi ka lumalaban, ganun. Kasi ano ka nga, Christ attitude, kasi si Christ hindi naman siya nagbuhat ng espada or gumawa ng military or nag-self-defense para depensahan sarili niya. Inalaw lang ni Christ, masaktan siya. So yung iba, niliteral na ganun ang ginagawa. Nagagawa sila ng identity na Christ sa kanila, na in which ang mali doon, fiction na si Christ, mali pa yung mga nakalagay sa Bible, in which walang evolution na mangyayari sa'yo, kundi degeneracy. So yun ang ano ko say ko dito sa 355. May iba pa ba gusto mag-share? Di ba nga, may mga ibang pastor sinasabi, sila daw si Kristo, umanib daw yung espiritu sa kanila. So, ang dami nila. Mayroon pang anak daw ng Diyos, yung gano'n, na halos sambahin sila ng tao, gano'n. Hahanap ng quote sa Bible na prophesy sa ganitong lugar, may isang tao daw, gano'n, tapos kiniklaim nila na sila daw yun, gano'n. So, yung mga followers naman is na full naman sila. So, okay na tayo doon. Oo, sige. O, sige. So, ito medyo mahaba. Tapos na din yung oras natin. Tapusin lang natin tong 356. It can never be stressed enough that the truth of the creational laws and recommendation, as well as the recognition and fulfillment of them to the best of one's ability and capacity, is of the greatest importance in order to have an honest and fair mode of life and living of life in the context of the evolution driven by strivingness. For that it also follows that the learning and following of the teaching of the truth is of immense significance, and that the teaching of the truth and the recognizing and fulfilling of the creational laws and recommendation is, in every case and without doubt, always above the personality of the teacher of the truth. Therefore, in its four truths, it is said, above the personality. Yung kahit Rely yung on the first three na lang. First three. Three. Oo. Rely on the truth of the creational laws and recommendation. Kulang na spelling. Rely on the truth of the creational laws and recommendation, and not on the personality of a human being. Consequently, a human being ought not to ever rely on the personality teacher, rather solely on the teacher's message, and Yeah. indeed when it responds to the truth in a truthful form. So, dito pwede kong gawing example.
Kasi marami, si Billy, gagawin natin example, marami kasing nag-judge kay Billy about dun sa truth niya is nagpo-promote siya ng population control, and yet meron siyang 3 anak. Pero doon naman sa guidelines ng clearan is maximum na yung 3 sa time niya. Maximum na yung 3 anak. And pag napansin nyo kay Billy, may mga tattoo siya, naninigarilyo siya, nag-smoke siya. There is something contradictory sa the way siya magturo ng truth. Kasi parang kung ang average tao ang magja-judge sa kanya, parang sasabihin, why are you not practicing? Why are you not practicing the way you're preaching? Parang ganon. Si Billy naman, ang sabi niya, bawal mag-preach, mag-polysterize. So, sa kanya naman, yung tattoo, it's his personality, kung saan man siya nanggaling. Walang kinalaman yun doon sa creational truth, kasi yung creational truth is neutral. So, yung paninigarilyo niya, sarili din niya yung striving, sarili din niya yung laban sa buhay na paano niya ma-overcome ang addiction niya. So kung babasahin natin yung contact report doon, merong topic doon about addiction na sinasabi sa creation, bawal yung mga ganyan, ganon. Yung alak, may sinasabi sa Cabinet of the Truth in moderation. So any vices, ganon. So si Billy, naging living example lang siya na yun nga, na-indulge siya sa ganyan, na naninigarilyo siya, pero na-overcome niya. Pero hindi ibig sabihin na dahil nagsigarilyo siya, nakaano sa kanya yung creational truth, parang nakakabit yung personality niya doon sa creational truth. So, yun ang nililinaw niya na parang sundin niyo yung creational truth and recommendation, pero yung personality ko, yung ego ko, binabalance yan may negative and positive polarity siyang ego na yan. Minsan, yun na, as part of human being, merong flaws. So, yung flaws ni Billy, as a human being sa personality niya, wag yun ikabit doon sa creational laws, kasi siya mismo, may mga sarili din siyang striving. So, ayan, may mga tattoo siya. Hindi naman tayo bawal na mag-tattoo, kasi yung mga ancestors natin noon sa Pilipinas, it's a sign of, I think, royalty ba? Or high status pag meron kang tattoo. So, ngayon lang yan sa generation natin, ang tattoo is nakalink sa mga preso. But eventually, bumabalik siya ngayon, ginagawa na siyang art, sa form of art. Hindi lang siya yung parang stigma na dahil, ex-convict. Tingnan mo, ang daming tattoo, baka galing kulungan. Ngayon, nagiging na siya, an expression of art. So, again, babalikan natin, sinasabi na rely on the truth of the creational laws and recommendation, not on the personality of the human being. Consequently, a human being ought not to ever rely on the personality teacher, rather solely on the teacher's message, and indeed, when it corresponds to the truth in a truthful form. So, bottom line dito, yung taong nagdadala din ng truth, yung personality ay yung teacher, meron din yan siyang striving, meron din siyang problema at mga challenges. Paano din niya i-fulfill yung creational teaching? So, yun siya. So, second, do not rely simply on the words of the teacher, which are only supported by his or her personality. Rather, rely on the truthful sense of his or her words. So, again, babalik ako kay Billy. Wini-welcome niya yung mga challenges, wini-welcome niya yung mga questions. So, pagpapansinin niyo yung contact reports, dati mayroon pang forum yan, na kung may mga hindi naiintindihan, pina-question nila si Billy, ba't sinabi mo ganito, ganyan. So, si Billy, ini-explain niya na sa kayang kapasidad niya kung ano yung nakaano dun sa truth. So, yun nga, lagi niyang sinasabi na lang siya, takapagdala lang siya ng message. Ang kasi is, lately sinasabi niya na parang hindi na siya komportable yung tawagan na prophet, kasi nga masyadong na ng religion yung prophet na yan, na misuse na something divine, something holy.
kung tutuusin, kay Billy ang prophet is is a herald of the truth, tagadala, kumbaga parang servant of the truth siya, ganon. So walang special treatment sa kanya, ano lang siya, malawak lang ang alam niya na siya yung may kapasidad na mag-explain, so dinala niya yung truth na yan. Number 3, never rely on the provisional form of a teacher's explanation or meaning of the word or interpretation. Rather, heed and evaluate only the ultimate value of expression, of an influence, of content, of a term, or meaning and explanation. So dito, di ko muna gagamitin si Billy. Sabihin natin yung mga ibang mga famous thinkers natin sa history na sa time nila, magaganda yung interpretation nila. Pero doesn't mean yun na yung end, yun na yung final nila, yun na yung final value nila kasi they are only human. May limit din yung understanding nila sa mga governing laws, mga discoveries, mechanism ng mga surroundings nila. So it can still be further rebutted or further developed or further refined. So yun nga, never rely on the provision forms of a teacher's explanation. Kasi kung doon lang tayo mag-stop, hindi na mag-move yung natin, yung knowledge natin, hindi na mag-expand. So, although marami tayong example dyan ng mga mathematician, mga philosophers na may mga explanation sila, pero in the later years na na-rebut siya. So, katulad na lang dati na the world is flat, yun ang talagang common knowledge noon na flat yung world, walang gustong mag-crossover kasi mahuhulog daw sila. But eventually, may ibang nag-try na i-rebut yung na yun, yung belief na yun or yung existing knowledge noon na flat ang world. Tita Helen, nagtaas po kayo ng kamay. Yan, tapos ka na? Baka Yes po. hindi pa. Ayan. Okay na po. Hindi common ito sa ibang mga dito sa libro, no? Kasi kahit sa Espiritismo ay ganun din, ang parang pinaka truth bringer namin ay mga medium. So yung mga medium na yan talagang may mga medium na talagang ang gaganda talaga ng mga messages nila. Ang gaganda talaga at maraming natututunan ng mga nakikinig. Parang yun ang basis namin yun ang foundation namin, yung mga messages nila. Pero hindi lahat ng mga medium ay masasabi mong dapat sundin kasi ang iba natitisod yung iba dahil yung pagkatao nga ng medium minsan marites, minsan ang galing mamula ng kapwa, hindi maganda yung pamumuhay, mga ganon. So minsan tinanong din namin doon sa medium mismo na hindi maganda yung pag-uugali, tinanong din namin bakit ganon. So sumagot din siya. Ang sagot niya ay wag daw namin tingnan yung kung ano yung personality ng medium. Ang tingnan daw namin ay yung message kasi yun daw ay separate. Yung personality at saka yung mga messages na lumalabas sa kanya ay separate daw yun. So, yun, parang nasagot din dito na huwag natin tingnan yung personality kung hindi yung kung ano yung nakikita in action, yung message pala. Kasi kung genuine naman talaga yung message, bakit ang hindi natin sundin? Yun lang. Thank you. Yung tita may kasabihan na don't shoot the messenger. Yung sa mga podcast na napapanood ko na sinasabi nila na kunyari, hindi maganda yung message, parang nakakasakit. So, ang gagawin nila, titingnan nila yung personality ng tao. Ba't yun dinala tong message na to, parang nasasaktan ako. It's either yung meaning na don't shoot, it's either
i-attack nila yung verbal attack ba or something, i-ano nila yung messenger. Aapihin nila yung messenger. So, messenger nagsasabi, messenger lang ako, huwag niyo ako apihin. Ito lang yung dinala kong message. I-dissect niyo yung message, bakit siya ganyan. So, parang nagiging bias yung tagapakinig. Akala nila, siya yung message. Hindi, tagadala Mm. lang siya ng message. Kaya sabi, please, don't shoot the messenger. Yun yung mga words nila. So I think na 10 o'clock na sa Pilipinas. So kung wala na kayong mga tanong ah, or may gusto pa kayong idagdag, it's time to sabihin nyo na kasi na yung oras, exceed na tayo ng 5 minutes. Mm. So any closing remarks from other listeners? Oo. Sige, hingan natin sila kung ano yung natutunan nila tonight. Parang nagkatotoo na naman, Sor, yung na-mention mo nung nakaraan na patukmo-tukmo yung mga topic, at nangyari ulit ngayon. Ano Palundag-lundag. si Tita Sir nag-private message sa akin. Naka-on lang siya pero meron yata siyang importanteng gagawin. Oo, Okay. Iyon. on lang yung Palakdaw-lakdaw ang mga topics. So, yun nga, ito yung the way to live. The way to live na hindi natin alam during the time na ginagawa ito ni Billy, palakdaw-lakdaw ang mga topic. Ayan. Kasi minsan parang tama nga, parang may nakakonek sa Goblet of the Truth, may nakakonek sa Arahat at Arsata, tapos Mm. may nakakonek sa Life and Death, mga ganun. Mm. Ayan. Sige. So, sige, don't forget tomorrow yung kay Renz na Fluidal Energies at saka yung Global Peace Meditation para maging payapa ang mundo. Oo. Baka si Oo. JS, baka meron pang maihahabol. Input pa si Kuya. Kuya Reynaldo, June. nakamute. Or si Cynthia, baka meron pang maihahabol din. No, I was just thinking because it just came across my mind, right? One of the earliest times, I guess, when visiting the center, I think during that time, I think it was Cheryl that saw that Billy was killing like the flies also with the fly swatter. Anyway, Oh. but what's interesting, I also wanted to share that it's really I don't, because I got to work in the kitchen kasi last September, no? Oo. One of my job was fly swatter nga. Because the organic stuff. But they have a method there of killing the flies without the Oh. fly swatter. See, Oh. Madeline, they showed how I don't know how she did that, but parang they just clap their hands and then the fly just falls. Mm. And then they did just take it away. You don't have to swat it with violence or that. But that was for me. That was the most interesting thing. How to do that? It's almost, I don't know whether it's when they clap, whether it's the force of the air or whatever it was. But for me, it was amazing because it just didn't happen once. That's how they get the flies. I mean, Madeleine, how she did that. So, things like that really makes you think, oh my God, there's a way to do it so that I guess the flies stand or shock, and then but it's not,
smashed smithereens, right? You don't have guts all over the place. But that really amazed me how they could kill flies just by clapping their hands. I don't know how. Yeah, I want to learn that method. The next time I'm there, I'm gonna ask. I'll try to study how to do that. Nga. So, no, that's really amazing for me. Talaga. Because in Ano the yung Philippines, there's lots of parang flights, right? parang lamok din yung gaganunin mo? Yung ganon? No, Ganon ba? O paano? hindi. No, no, no. You don't catch it with your hands. They clap, but Okay. Okay. it's like a sound or like a thing that Ah, stuns them. I But see. you don't catch it with your bare hands. No, you ah, just clap, tapos the fly will just fall there. Oh, how many are clapping? One You person, don't one catch it person with your only? hands. You just oh. yeah. This one Oh, how person many who can do persons? that. Only one person. I We're thought all there. of them are clapping at the same time. No, 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 no. Just this one, Madeline. Yeah, Madeline. Mm, Madeline. I was surprised with her ability. mm. Yeah. So anyway, no, that for me amazed me. Yeah. Sige. Yeah. So I just wanted to share that anyway, peace and stuff. But yeah. Okay. Yeah, Thank you so looking for forward to giving me the tomorrow. chance. Looking Ako for Ah. tomorrow. wala na akong masasabi. Let's give us the chance. Sige, thank you dun sa dalawang wonderful posting that you made nung birthday ko. First, mulat ng mata ko yun na. And then this morning, ulit, nangyari na naman. So, Meron salamat pang sa'yo. meron pang two previous songs yan, Ellen. Bali pang-apat na yung latest. Meron ng two previous, paki-review mo lang, scroll up ka lang. Bali Sige. apat na composition na yan, tatlong kanta, isang tula. Mm. Oh, sige. Memorable Salamat. sa akin dahil birthday ko. Happy birthday. Happy birthday. Happy Oo, birthday. parang Birthday niya pala. birthday sa akin ng creation. Birthday, Okay, tita. salamat. Tahimik ka, tita. Sige, salamat ng Sige. marami. Sige po. Okay. Okay. Magandang buhay. Salome, meditation. Salome, Buhay, Salome. Salome. Bye-bye. Bye. Oo. Ani, bye!